Naku ba, merong security threat sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit pagala-gala po itong taong ito? Ito yung picture, guys. Kasama pa si Bugaw. Kita niyo yan? Diba? Nandyan si Digong. Nandyan si Pacquiao. At nandyan yung vlogger na sabi nila Bugaw daw. 'Di ba? So ngayon guys, yung pinakapunto ko dito, 'di ba sinabi mo na may security threat sa buhay mo kung kaya't ayaw mong magpakita doon sa Senado dahil nangangamba ang buhay mo na baka ipa-assassinate ka daw ni President Marcos or di kaya irendisyon. Kaya nga nagtataka ako, meron bang taong may banta or, nanganganib ang kanyang buhay, pero pagala-gala? Diba guys? Tapos nandyan pa si Digong, nandyan silang dalawa, so what does it mean? Diba? Gumagawa ba sila ng maitim na plano? So ngayon, ito yung tanong ko. Ito na naman, babalikan na naman natin ulit itong si Senator JB Ejercito. JV, ano yung sinasabi mo ulit? Yung pakiusap mo kay Senator Risa Ontiveros na payagan na lang na umattend through virtual or online interview itong si Pacquiao dahil nga merong security issue. Ngayon, kung merong security issue, bakit pagala-gala? 'Di ba? Magkano ba yung cash sunduan? Kasi nakakaloka Binawi nga yung perma, pero yung simpatsya na kay Pacquiao naman. 'Di ba? Good moves, pero bad intention. 'Di ba? Nagigets nyo ako guys, tapos ang saya-saya pa nila Tingnan nyo itong video ni Banat Bay, panood ko sa inyo. Naghahanap ako ng baril dito sa Davao. Saan kayo makahanap ng baril dito sa Davao? Hanap nga tayo na matatanungan. Pastor, saan ba makakahanap ng baril dito? Kasi sabi ni Senator, may baril daw dito. May baril-barilan. Diba? Tuwang-tuwa pa. Ang saya-saya nila. So, mayroon bang security issue ang taong napakasaya? 'Di ba na halos yung mga testimonies ng mga allegedly victim ay pinagtatawanan lang nila. 'Di ba guys, meron bang nakakatawa doon? Na hindi nyo nirerespeto ang Senado na kahit... Kasi kung totoo naman na walang kasalanan, bakit takot na umattend? Takot na magpakita? Alam nyo guys isa sa mga napapansin ko, ginagawa nilang tanga. Literally, ginagawa nilang bobo ang kanilang supporters. Kagaya ng panggagago ni former President Duterte sa kanyang mga supporters. 'Di ba alam niyo yung sabi ni Digong noon? May presidente tayo adik, bangag, nasa narcolist. Yan yung sabi ni former President Duterte. Pero, nung prayer rally doon sa Cebu, 'di ba? After ng prayer rally, may pa-media conference, 'di ba? Biglaan naman sinabi ni Digong na wala daw siyang sinabing adik. Wala daw siyang sinabing presidenteng bangag. So, 'di ba kung gaano nila ginagawang bobo ang kanilang mga supporters? Etong si Banat Bay, Gina G sa pag-content. Si Maharlika, Gina G sa pag-content. 'Di ba? So, ito naman si Kibuloy, ito yung pambubudol niya. Meron daw security threat sa kanyang buhay. Nanganganib daw po ang kanyang buhay. Pero, nakita nyo naman, present, dumadalo sa kahit anong kasiyahan habang ang mga di umano'y biktima ay humihingi, umiiyak ng hustisya. Tingnan nyo, ang saya-saya nila 'Di ba? Hindi ka ba naaawa, Pastor Kibbs, na ginagawa mong binubudol mo yung mga supporters mo? Yung iba, rally ng rally doon sa Liwasang Bonifacio, tapos ikaw, nagpapakasaya ka lang dyan? Make sense, guys. Kaya nga ako, guys, dahil nga sa pagkikita ni former president at ni Kibuloy ngayon, ako yung nangangamba
sa ating Pangulo kasi lalo pat may vloggers, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung next move nila. Baka malay mo, isang araw may panibago na namang maitim na movement itong mga to. We do not know lang. Baka mamaya maglabas ng interview itong si Banat Bay ukol dito kay Pacquiao. Hindi lang natin alam kasi nakita niya, may picture sila. So, hindi natin alam kung ano yung ilalabas nila na panibagong issue. Hindi natin alam kung ano yung panibagong tirada na naman na sa ating Pangulo na para gawing masama, para gawing pangit itong administrasyon na to. We do not know. Pero abang-abang lang tayo kasi imposible na pumunta lang dyan si Banat Bay, 'di ba, ng para sa wala lang. So, as you can see naman na medyo late na wala pa siyang upload. And yung huli niyang upload is yung yan na nga, nagkakatuwaan sila sa usapang barel. So, ito na nga yung akin dito guys, no. President, 'di ba? Be careful. Ingat-ingat na lang. So, dapat wag kang magpakampante kasi nako, itong dalawang to, ano to tuso to sa tuso. 'Di ba? Hindi natin alam, baka mamaya may sandamakmak na naman na issue. Kasi guys, ako dapat ikundin na to ng ating Pangulo. Total, pagala-gala lang din naman. Eh di, pasiputin nyo na diyan sa Senado. And alam ko naman, the clock is ticking para dito kay Senator Robin Hood Padilla. Lalo pat ngayon guys, 4 na lang po ang perma. So, cross our fingers para sa mga dalawa. Kay Kibuloy lang pala kasi iba yung kaso ni former President Duterte sa International Criminal Court at dito sa Interpol. So, dito tayo kay Kibuloy. So, lalo pat itong si Kibuloy ay, baka lumabas na yung warrant of arrest kasi 2 araw na lang ang tatrabahuin ni Senator Robin Hood Padilla para mabuo ang 8 boto. And si Grace po nga, si Rapi Tulfo ay hindi po sumang-ayon dito sa ginawang objection letter para hindi matuloy yung pag-cite and contempt dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So, ang akin lang naman dito guys, kapag hindi pa siya umattend, kasi meron siyang nilabas guys na na 17 sets of condition. Yan ilagay ko na lang dyan. Nakakawalang gana basahin actually. Feeling above the law Feeling special pa din ang tingin ni Pacquiao sa kanyang sarili. So, naglabas siya guys ng 17 sets of condition para mapa-attend siya doon sa Senate hearing. Well, walang magagawa yung 17 sets condition mo kung lumabas na yung warrant of arrest sa'yo. Binubola mo, binubudol mo yung mga supporters mo, nasasabihin mo na na ikaw ay nanganganib ang iyong buhay. Pero sa kabilang banda, 'di ba, ikaw ay nagpapakasaya, nagpapakasasa. 'Di ba? Sinasabi niya nanganganib daw ang kanyang buhay. Meron bang nanganganib na umaattend, dumadalo sa mga kasiyahan? Meron bang nanganganib ang buhay na nagkakatuwaan? 'Di ba guys? Tapos naglabas pa ng 17 sets of condition para mapa-attend siya. Walang kwenta at walang silbi yung 17 sets of condition mo kung lumabas na yung warrant of arrest sa'yo at hindi maikumpleto ni Senator Robin Hood Padilla itong 8 perma. 'Di ba? Yan guys, yung balita ngayon na ito si Kibuloy pagala-gala na. So, pagpapakita na ba ito ng senyales para dumalo siya sa Senate hearing? Yan po ang ating pakaaabangan. And again, Mr. President, careful ulit kasi we do not know their next move. So, wag papakampante, baka mamaya, may niluluto na naman tong masamang plano, maitim na plano. So, yun lamang guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.